Hello! Hello, good evening! Blessed Sunday, everyone! So, as of today, here's another Bible verse that I'm gonna share with you through my devotion. So, nasa Book of Psalms pa rin tayo. And ito po yung sa Book of Psalms, sa chapter 9. So, it's about David na talagang he's declaring God's faithfulness and victory niya over dun sa mga enemies niya, meaning kasi alam naman natin, 'di ba, na explain ko last time yung about sa pinagdadaanan ni David na tumatakbo siya, nagtatago siya from his oppressors or yung mga enemies niya. Ang daming galit sa kanya kasi ang dami niyang marami kasi siyang it's a part also of consequences din ng mga nagawa niyang kasalanan and disobedience kay Lord. So pinoperso talaga siya ng mga enemy niya o yung mga attacker siya. So yun yung parang naging fugitive siya, nagtago-tago siya, nag-hide, siya talagang nag parang yun yung mga time na talagang nananawagan siya and he's pleading the Lord for help against his enemies talaga. So, ito yung dineclare niya. The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. So, magbulay-bulay tayo dito sa statement na to or sa verse na to. Ang Panginoon daw ay isang refuge. Refuge is parang saklolohan, takbuhan, ganyan. Para sa mga nabibigatan, oppressed, sa mga nahihirapan, a stronghold, matibay na muog o sandigan sa panahon ng kahirapan o ng pagsubok o ng problema. Lahat daw ng mga nakakakilala sa Panginoon at tumatawag sa pangalan niya at nagtitiwala sa Kanya, ay sa lahat ng nakakakilala sa pangalan ng Panginoon ay magtitiwala sa Kanya. Dahil ikaw Diyos o Diyos ay hindi mo pinababayaan ang lahat ng sumasaliksik o lumalapit or nananawagan o tumatawag sa iyo. So this is a very good implication from the heart of David na dineclare niya to. He knows that in his heart that God is really he all he need is God, and talagang there is really he acknowledges God, as the Lord as his refuge and strength in times of trouble. So actually it's all about perspective talaga. Unless we really experience the goodness, faithfulness, and all the positive attributes or characteristics of God, yun lang talaga yung magiging foundation ng ating faith. Yeah, that He has a God who really loves him, no matter what he has done, as long as he will humble himself and ihingi ng tawad yung mga pagkakasala at pagkakamali niya, and God will turn his life around. God will really redeem him and restore him, diba? And whatever it is that is hindering him or ano man yung nagpapahirap sa kanya ngayon, may mga nagpurpose sa kanya, he knows in his heart that the Lord will not forsake him. So this is also a reminder for us, 'di ba, na talagang kilalanin natin. Madali kasing i-declare, madaling sabihin, pero kung hindi man natin talaga naranasan, paano tayo mako-convince kung hindi natin naranasan talaga si Lord experientially? 'Di ba? Kailangan ma-experience natin, ma-encounter talaga natin si Lord for us to declare these words. Ako, kaya ganyan na lang din yung whatever it is that I'm saying to you right now, ginagawa ko to dahil naranasan ko talaga maraming beses na sa buhay ko, guys, kung gaano kabuti si Lord sa akin. And right now, yung nararanasan ko ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yung dati iniiyak ko lang, pinagdarasal ko lang sa Kanya. Ngayon, eto na, hindi talaga ako makapaniwala. Guys, kanina lang to. Share ko lang, tutuwa kasi ako eh. So, nag-attend na kami ng aming first couples D group. So, discipleship group, alam niyo naman sa church namin, merong mga, ang goal, ang mission kasi ng church is talaga to make disciples. So, since we are a newly married couple, naghanap talaga kami ng bagong, ng maglilid sa amin
sa aming married life. So, mag-asawa to na ka-church namin. Actually, kasama ko yung babae sa Exalt Team Ministry. Kumakanta rin sa church, sa praise and worship. And siya rin yung nag-makeup sa akin nung kasal ko. Makeup artist kasi yan. So, nakakatuwa lang. So, si God talaga yung nagli-lead sa'yo sa mga tamang tao, 'di ba? Ayan. So, excited ako sa magiging journey namin sa another chapter of our lives. Syempre, yung season ng buhay ko nung single ako, iba na ngayon dahil married ako. And sobrang blessed ko sa partner ko, sa asawa ko kay Mark. Kasi talagang, guys, iba talaga yung ano. So, yung, para sa akin ha, iba talaga pag Christian yung partner. So, pareho kayo ng faith, pareho kayo nagwo-walk kay God. Talagang pareho kayo ng naka-align kayo sa perspective, na godly perspective. And kung mayroong kumbaga may peace ka, may peace ka kasi dahil pareho kayong Christian, yung partner mo, alam mong hindi ka mapapasama, 'di ba? And alam naman natin that ang babae ay magsusubmit sa lalaki, sa husband. So it will not be hindi mahirap for me to submit kay Mark dahil I know na malalim siya kay Lord and he has really a godly malalim yung relationship niya kay God dahil matagal na siyang Christian than me. So, napaka-bless ko talaga and I'm really thankful sa Panginoon na He led me to this kind of person, 'di ba? So, yan, balik tayo dun sa verse. Sumegway pa, no? So, para sa akin din, dineclare ko yan sa heart ko Talagang totoo yan, guys. Oppressed ako nung time na single mom ako. Hindi ko naman sobrang mabigat na mabigat. Pero, na-depress kasi ako noon. So, oppression yun, 'di ba? Parang pasan mo buong mundo, ganyan ba? So, talagang kay Lord lang ako nang hawakan nun. Nung mga panahong mahina ako, talagang sa Lord lang ako makapit. So, yan, verse na yan, nag-impact din sa akin kasi in-apply ko rin sa buhay ko yan. And lahat ng, talagang nagtiwala lang ako sa kanya, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, sa anak ko. And alam niya yung mga desires ng heart ko, alam niya yung mga kabigatan ng puso ko. Tulungan mo ko, Lord, na sa proseso na, alam mo kasi lahat tayo dadaan sa mahirap na process. Sanctification, which is yung inaayos yung faith mo or pinupurun ka yung character mo to be Christ-like. Kasi guys, no pain, no gain. You cannot achieve lahat naman ng bagay na naging maganda or precious. Parang yung gold, di ba? Sinunog yan sa apoy para maalis yung impurities niya, para maging perfect siya. So, ganun din tayo, para maging perfect yung faith mo, kailangan kang sunugin sa apoy ng pagsubok or mga trials, fiery trials. Essential yun. And alam naman ni Lord, to what certain extent, nakakayanin mo, hindi naman niya pahihintulot kung alam niya hindi natin kaya. Hindi niya pababayaan kailanman ang mga naglubos na nagtitiwala sa kanya. Lalo ngayon, missions man kasi. So, ako ever since, kahit naman wala pang mga gantong ever since desire na talaga ng heart ko to share the Lord, to share Jesus sa lahat. Dahil kahit na hindi ako consistent, may times na hindi ako perfect kasi may mga times na nawawala rin ako dahil parang may pinagdadaanan ako. Pero ang tunay nga namang nagtitiwala sa Lord, ang tunay na anak ng Diyos, babalik at babalik yan. May time talaga, dumarating tayo sa point na para tayong nadadry or nalulukewarm. Kasi syempre, di tayo perfect Pero, ang tunay na anak ng Diyos, babalik at babalik yan sa presensya. 'Di ba? Parang lagi kang mare-recalibrate, ganun. So, ayun, I hope and I pray that this devotion has encouraged you and naging blessing sa inyo. Uy, mag-drop kayo ng comment and mag-send kayo ng anything kung may gusto kayong sabihin. Pwede kayong mag-ask ng advice or encouragement or prayers. Okay lang. Mag-share kayo ng anything and ask for prayer request. Sasagot po ako. Okay? God bless. Bye.